Miss Raisa May Dizon, abay nabanggit at paulit-ulit na minimension sa video na inilabas ni Bimby Aquino and Miss Raisa May Dizon. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But let's talk about this one. Kung pag-uusapan natin ang mga icons sa Philippine pop culture, hindi pwedeng mawala sa usapan ang mag-inang si Kris Aquino at si Bimby Aquino. Yap. Mula nung bata pa si Bim, nasanay na ang buong bansa na makita siya sa harap ng camera bilang ang cute at unfiltered child star na laging katabi ng kanyang queen mother. Pero fast forward ngayon, iba na ang timpla. Si Bimby ay hindi na lang basta anak ng isang media tycoon. He evolved into a literal shield protector at pinaka-solid na emotional anchor ni Miss Kris Aquino. Sa mundo kasi ng social media, lalo na sa mga viral clips, TikToks, tulad ng mga trending snippets mula kina Jack Salvador at iba pang creator, kitang-kita ng mga netizen kung paano nag-ship ang dynamics ng dalawa. Mula sa pagiging inaalagaan si Bimby na ngayon ay main character or main caregiver, legal defender at ultimate comfort person ng kanyang ina na pilit na lumalaban sa napakaraming autoimmune disease. Sa mata ng Gen Z, si Bimby ang ehemplo ng kung ano ang ibig sabihin ng unconditional love. Walang halong pilit, walang scripted energy, pure loyalty at emotional intelligence or EQ at dedication. Si Bimby bilang ang ultimate green flag son, maturity beyond years. Noong bata pa si Bimby, napakaraming pambabash at unsolicited opinions ang natanggap niya mula sa publiko online trolls. Sa kabila nito, habang lumalaki siya, doon napapatunayan na ang kanyang emotional quotient ay napakalayo sa normal na kaedad niya. Sa halip na maging bitter o ma-overwhelm sa showbiz drama, ginamit ni Bimby ang kanyang boses at karakter upang protektahan ang kanyang pamilya. Sa mga viral TikTok clips at interview, mapapansin agad ang tinatawag na Gen Z na main energy character. Ngunit sa pinakamababang loob at pinaka-respectful na paraan, kapag nag-uusap sila ni Kris, hindi lang siya basta nakikinig. He actively validates her feelings. Sa mga panahon na pinanghihinaan ng loob ang kanyang ina dahil sa lumalalang sakit at matinding physical pain, si Bimby ang nagbibigay ng mga linya na nakapag-realize kay Kris na may dahilan pa siya para lumaban. Sabi ni B, Mama, who do you care about them? Why do you care about them? You know who you are and we know how much you love us. Don't let noise get into your head. Isa sa mga iconic mindset shift ni Bimby kapag hinaharap ng kanyang ina, mga bashers at online toxicity. Ang kakayahan ni Bimby na magbigay ng ganitong uri ng payo sa kabila ng kanyang murang edad ay nagpapatunay na hindi lang siya basta staying by her side. He is mentally and emotionally holding her together. Ito ang dahilan kung bakit binagsagan siya ng netizen bilang ultimate green flag son. So, ang totoong pagsubok ng pagmamahal ay hindi nakikita sa mga grand gesture or nakakapagpalakpak ng red carpet events. Ito ay nakikita sa mga tahimik na silid ng ospital sa kalagitnaan ng gabi kapag kailangang uminom ng napakaraming gamot, kapag ang katawan ng mahal mo sa buhay ay unti-unting nanghihina. Dito lumalabas ang tunay na heroics ni Bim. Sa paglipat kasi nila sa Estados Unidos para sa komplikadong medical at gamot na treatment ni Kris, pumasok si Bim sa isang role na napakabigat para sa isang kabataan. Sa halip na mag-enjoy sa karaniwang teenage life tulad ng madalas sa pang-hangout kasama ang mga barkada, pag-party or pag-focus sa sariling libangan, pinili ni Bimby na manatili sa tabi ng kanyang ina. Kaya naman, doon po sa kanilang health monitoring sa pagbabantay ng vital signs, dosage ng gamot at schedule ng mga doktor ng kanyang ina. Very emotional ang grounding, pagtiyak na hindi makakaramdam ng loneliness o isolation ng kanyang ina sa gitna ng matitinding medikal na pamamaraan. Ang pag-aalaga at pagprotekta rin sa kanyang kuya na si Josh upang masigurong buo at maayos ang kanyang pamilya habang nagpapagaling ang kanyang ina. Sa mga video na nakikita sa TikTok, madalas marinig kay Kris na sinasabing kung paano si Bim na nag-aalalay sa kanya kahit na simpleng patayo, paglalakad o kahit na pag-inject ng mga kinakailangang gamot. Ang sakripisyong ito ay hindi basta-basta. Pinapakita nito ang tinatawag na Gen Z slang na no-cap loyalty, ang uri ng pagmamahal na walang halong pagkukunwari o pag-aalinlangan. Hindi rin natin may kakaila na ang pamilya Aquino ay laging nasa ilalim ng magnifying glass ng publiko. Sa bawat kilos, salita at aksyon ay binabantay ng media at mga online commentators. Sa mga pagkakataong may nagpapakalat ng pekeng balita tulad ng maling chismis tungkol kay Kris, sa kalagayan ni Kris o mga walang katuturang pambabatiko sa pamilya, si Bimby ay nakatayong tila isang pader. No, may mga pagkakataon sa mga nakaraang panayam sa TikTok lives kung saan tuwirang sinagot ni Bimby ang mga kontrobersya ng may matinding level at katinuan at respeto. Ngunit may di mabaling diwa. Hindi siya nagwawala o nagpapadala ng galit. Sa halip, ginagamit niya ang logic at wagas ang pagmamahal ng ina para supilin ang mga maling akala.
So sa mga eksena po na napanood po ninyo, no, na nasa screen po natin, nung pinanood ko siya, talagang lalo akong humanga kay Mr. Bimbi, 'di ba? Kaya naman dun sa comment section, sinasabi nila na napakaswerte daw, no, nitong si Raisa May dahil si Bimbi po ay napakabait na anak kasi sabi po ng kasabihan kung paano may trato, kung paano tratuin ng isang lalaki yung kanyang ina, ganon din niya tatratuin yung kanyang partner, 'di ba? Kung mabait siya sa nanay niya, ibig sabihin magiging mabait din siya sa magiging partner niya. And how Bimbi is very responsible para dun sa needs ng kanyang ina. Although alam natin na maraming pera si Chris. Marami siyang mga assistant, marami siyang doctors, at maraming pwedeng umalalay sa kanya. Pero si Bim, dun mismo sa part na yon, kung saan meron pong taping si Miss Chris, na ibalita ko po sa inyo na nagbabalik siya sa Netflix no, bilang chika chief, no, kumbaga parang nagbibigay siya ng mga opinions, and of course syempre kilala si Miss Chris Aquino bilang isa sa mga unfiltered kung magsalita, 'di ba? Sa mga sinasabi niya, wala siyang filter, kung ano yung gusto niya sabihin, kung ano yung nasa puso niya, yun ang nilalabas niya. Doon po nakilala si Chris Aquino, at inangaan ng todo itong si Bimbi sa pagiging very responsible, very loving and respectful sa kanyang ina, 'di ba? Kaya nga alam niyo po, totoo na sinabi po ni Miss nitong si Miss Chris Aquino na pinasalamatan niya ng tahasan ito pong si yung tatay ni Bim, si James Yap, kasi kahit hindi mo naging successful yung kanilang relationship, pero nabigyan siya ng isang Bimbi Aquino. Pero ako po kasi naniniwala na kung maayos yung pagpapalaki mo sa anak mo, nagre-reflect kasi yan kapag sila'y lumaki na, di ba? How they treated you as a mother, as a parents, and as a human being, di ba? And of course, syempre, sa traditional ng kulturang Pilipino kasi, ang paggalang sa magulang ay madalas na nauugnay sa pagsunod lamang sa utos, sa pagbibigay ng tulong pinansyal. Pero kapag nakapagtapos na ng pag-aral, subalit sa pamamagitan ng kwento ni Bim at Chris, binagyan ito ng bagong kahulugan para sa makabagong henerasyon. Ang pagmamahal kasi ni Bim ay hindi nakabatay sa obligasyon. Ito ay nakabatay sa empathy at deep friendship. Sa modernong panahon, itinuturing ng Gen Z na panalo ang ugnayan kapag ang mag-ina ay pwedeng maging matalik na magkaibigan nang hindi nawawala ang respeto. Sa mga kwentuhan at palitan ng biro ni Bim at Chris, makikitang ligtas sila sa piling isa't isa, na isa itong itinuturing na safe space, 'di ba? Walang takot din si Bim na sabihin ang kanyang saloobin kay Chris, at ganoon din si Chris sa kanya. Ang ganitong openness ay nag-aalis ng strain, nakakabawas sa stress ng isang may sakit. At of course, syempre, meron silang emotional security, 'di ba? Alam ni Chris na ano man ang mangyari sa kanyang kalusugan o karera, hindi siya iiwan ng kanyang anak. Ang kaalamang ito ay nagbibigay ng psychological na kagalingan at lakas ng loob sa magpatuloy sa gamutan. Sa kabila ng mabibigat na pagsubok, marunong pa rin tumawa at magpatawa si Bimbi sa kanyang ina ay nagsisilbing pinakamabisang gamot sa gitna ng kalungkutan. And meron din pong mga chika na kaya pala napapayag din si Bim, no, na talagang regularly mapanood na rin siya sa Itbulaga kasi nagiging happy din pala ang mami niya habang pinapanood sila ni Raisa sa Itbulaga, no. Parang naging niya na yon, naging libangan niya na panoorin yung anak niya on screen, 'di ba? Parang ito yung pangako ni Chris na ipag gusto niyang magpatuloy ang buhay ni Bimbi kahit po ganun yung kanyang kalagayan. Kaya naman, alam mo, saludo ko kay Bimbi. And that's it for today. Nako po, eto na mga ang sagot dun sa mga tanong, no? Ang dami kasing mga nagkakalat ngayon ng mga fake news patungkol kay Miss Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap na meron daw o pinipigilan daw sila na maging sweet dito sa Itbulaga. My God, sino naman kayo nagsasabi niya? So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, regular keep scroll sa TikTok, Facebook Reels or X ngayong 2026. Imposibleng hindi mo nadaanan ang mga nagtetrend na clips tampok sina Bimbi Aquino Yap at Raisa May Dizon sa pananghaliang palabas ng Itbulaga sa TV5. Nag-viral ang mga re-uploaded clips at fan edits na may nakakapukaw na interest na caption tulad ng, bakit pinipigilan si Bim kay Raisa? Inilalayo ba si Bim ni TBJ at Jowa Pao? Pinagbabawalan ba silang maging sweet sa on-air live broadcast? Ang sagot, ang OOI nila. No, ang OOI ng mga tanong. Dahil dito, napakaraming netizen at Gen Z viewers ang nagtatanong sa comment section. Totoo nga ba na pinipigilan silang maging sweet sa isa't isa sa Itbulaga? O ito'y isang panibagong halimbawa ng madiskarting TV banter at audience retention at strategy ng mga veteran hosts? Sa exclusibing 2026 analytical report na ito, hihimay-himayin natin ang buong katotohanan. Titignan natin ang nagaganap ngayon sa live stage ng TV5
TV5, ang dynamics ng mga host, ang PR strategy sa likod ng kanilang playful banter at ang totoong dahilan kung bakit nagmumukhang pinipigilan ang dalawa sa harap ng kamera. Ito na i-fact check at verdict. Is it true or is it cap? Ating diretsuhin agad ang pinaka-correct na tanong, is this true? Ang direktang sagot, hindi yan totoo. Ang total cap misleading, walang totoong prohibition, legal ban o management directive o totoong ayaw na nagaganap sa likod ng kamera para pigilan sina Bimby at Raisa May Dizon na maging magkaibigan o maging sweet sa studio. So, yung buod ng fact-check verdicts, ano ang tunay na nangyari? Ang nakikita ng audience sa TV ay isang classic noontime show comedy beat o asaran style. Kapag nagpaparamdam ng lambing o nag-aalalay o nagbibitiw ng banat si Bimby kay Raisa May sa segment, pumasok ang senior host tulad nina Joey De Leon, Big Soto, Tito Soto, Jose Manalo at Wally Bayola upang sumingit at pumapel bilang mga overprotective at strict uncles. So, ano nga bang layunin nito? Ginagawa ito para sa comedy timing, organic kilig, at para mag-trend sa social media. Ito ang isang klasikong tropang Dapper Cats troupe kung saan ginagawang katatawanan ang anumang aksyon ng kabataan para hindi maging sobrang seryoso ang palatuntunan. At bakit nga ba nagbumukhang totoo sa netizen? Dahil sa mga gupit na clip, short form edits sa TikTok na tinatanggal ang mga kasunod na tawanan at komedya. Kaya nagmumukha silang seryosong nangingialam o pagpipigil ng eksena. Eto na, sa panahon kasi ngayon ng short form video algorithm, kapag pinalabas ng isang TikTok page ang isang 10 seconds clip kung saan sinasaway ni Jose si Bim habang tumatabi kay Raisa May na walang kasamang context kung saan tumatawa silang lahat pagkatapos, yun agad ang kukunin ng netizen bilang mabigat na usapin. In short, nabibiktima ang publiko ng dramatic context stripping. So yung isang minsan na parang ito yung kabuuan ng video, ang kukunin lang nila yung pangit na side para yun ang i-post. 'Di ba? Uso yan ngayon. And of course, sabi dyan, ngayong 2026, kapansin-pansin ang napakalaking pagbabago at pagmamature ni na Bimby at Raisa May sa harap ng kamera. Si Bimby nakilala ngayon bilang isang matangkad, napakalinis na magsalita at napaka-gentleman na binata ay nagdadala ng isang kakaibang konyok charm sa Eat Bulaga, sa set ng Eat Bulaga. Tuwing siya ay magiging guest o special co-host sa kabilang banda, si Raisa May Dizon naman ay lumaki na bilang isang napakahusay at napakatalindong komedyante at host na pader sa bills ng pick-up ng mga punchline. So ito na yung kanilang unexpected chemistry sa harap ng live studio audience. Kapag nagtatagpo ang dalawa sa studio, nagkakaroon ng tinatawag na Gen Z na unmatched chemistry. Si Bimby nagpapakita ng maingat na napakarespetadong pakikitungo kay Raisa, habang si Raisa naman ay madalas na nagpapakita ng kanyang playful at witty side. Ang palitan nila ng tingin, ang mga simpleng pag-aalalay ni Bimby kapag naglalakad sa stage at ang kanilang mga hiritan ay nagdudulot din ng natural na kilig factor sa mga live studio audience at maging sa mga sumusubaybay sa kani-kanilang bahay. Ang role ng senior host, the overprotective uncles. Dito pumasok ang elemento kung bakit sinasaway o sinasabing pinipigilan ng dalawa. Ang mga veterans host ng Itbulaga mula sa TBJ hanggang sa Jowa Pau ay may mga dekada ng traditional na pagbibigay ng strict guardians, no? Or parang kapag may nakitang katiting na karinyo o lambingan sa pagitan ng dalawang batang host o guest, ng dalawang batang host, pumapasok agad sila para panindigan ang kanilang comedic roles, no? Kaya alam nyo, marami pa kayo mapapanood na ganyan. Kaya ngayon pa lang, i-ready nyo na yung mga sarili ninyo na lahat po yun is part po ng kanilang comedic roles, diba? At of course, syempre, kahit na alam natin komedyante at scripted banter ang pangunahing dahilan ng pagpipigil na mayroong 5 totoong dahilan at pamantayan, malinaw na boundary sa kung gaano kasweet ang dalawang artista sa live noontime television. Number 1, the MTRCB guidelines at noontime showtime slot. Ang Eat Bulaga ay pampamilyang palabas na ipinalalabas sa tanghaling tapat or G-rating. Dahil dito, ang anumang uri ng pagkikipag-flirt o aksyon na pwedeng mabigyan ng mali siya ng mga manonood ay kailangan limitahan ng panatalihing malinis at katanggap-tanggap sa mga bata at naangkop sa pampamilyang gawi. Sa career image at individual branding ng 2026, ngayong 2026 kapwa binuo ni na Bimby at Raisa May ang kanilang sariling tatak at professional na karera. Si Bimby ay unti-unting pumapasok sa larangan ng showbiz at media management nang may matinding focus sa kanyang imahe bilang isang maayos at magalang na binata. Si Raisa May naman ay patuloy na kinikilala bilang isa sa mga haligi ng nakababata sa TV5 hosting team. Ang pagpapatali sa kanila sa isang permanenteng romantic angle ay pwedeng makahadlang sa kanilang iba pang solo opportunities. And of course, pumapasok din dito yung management protection and anti-exploitation rules. Alam ng TV5 executives at pamilya ni Bim ang matinding atensyon ng publiko sa bawat kilos ni Bimby at Raisa. Ayaw ng management na maging biktima si Bim o si Raisa ng maling mga balita o pambabash kung sakaling maging sobrang vocal o physical ang kanilang sweetness sa camera.
Tandaan natin, si Bimbi ay hindi ibinibenta ng kanyang kampo bilang isang typical na lap team actor. Siya ay tinataguyod bilang isang multi-talented host, personality at solo brand. Kaya naman ang anumang romantic angle sa mga palabas ay ginagawang panandali ang hirit lamang at hindi ginagawang seryosong career direction. Para sa mga netizen at digital content creators, no, meron tayong sa social listening sa TikTok ngayong 2026, meron kasing mga termino na dapat ginagamit at ipinapaliwanag sa sitwasyon ni na Bimbi at Raisa May. Number 1, ang fake gatekeeping or scripted interaction. Ang sadyang pagharang ng senior host or parang tuwing magiging switch ang dalawa upang lumika ng suspense at kilig sa studio audience and slow burn chemistry. Yung organic at hindi pilit na ugnayan sa pagitan ni Bim at Raisa ay nagdudulot ng natural na reaksyon mula sa mga tao nang hindi kailangan magpanggap na tunay na magkasintahan. Ibig sabihin, no cap professionalism. Ang kanilang kakayahan ng dalawang kabataan na sumakay sa mga biro ng mga nakakatandang host nang hindi naiilang na nauuwi sa totoong away sa likod ng camera. Ang mga ginupit na maikling video sa TikTok ay nagtatanggal sa mga eksenang tumatawa ang mga tao upang magmukhang totoong hidwaan o pagbabawal na nangyayari. So, syempre, meron ding mga aral sa modern media consumption. Kasi ang issue tungkol kina Bim at Raisa May ay nagbibigay sa atin ng tatlong mahalagang aral pagdating sa kung paano natin ikukonsumo yung mga balita sa showbiz at live television. Huwag agad maniwala sa mga TikTok short clips. Ang maikling panood na walang buong konteksto ay madalas na ginagawa lamang upang makakuha ng madaming views, likes at engagement sa pamamagitan ng paglika ng gawa-gawang away o drama. So, unawain din natin yung TV entertainment dynamics. Ang noontime show tulad ng Itbulaga ay mayroon ding nakasanayang structure ng komedyante or asaran. So, kaya po, ako po'y naniniwala na walang bawalan na nagaganap. It's just so happen na kailangan po nilang i-portray at sumunod sa regulation ng MTRCB. At the same time, ayaw po nila na parang magamit yun ng mga bashers laban sa Itbulaga. Nag-iingat lamang sila. So, hindi naman po ibig sabihin na may pagbabawal na nagaganap. Remember, nasa tamang edad na po si Bim. Naku po, eto na mga mi, ang sagot dun sa mga tanong, no? Ang dami kasing mga nagkakalat ngayon ng mga fake news patungkol kay Miss Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap na meron daw o pinipigilan daw silang na maging sweet dito sa Itbulaga. My God, sino naman kayo nagsasabi niya? So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, regular keep scrolls sa TikTok, Facebook Reels or X ngayong 2026, imposibleng hindi mo nadaanan ang mga nagtetrend na clips tampok sina Bimbi Aquino Yap at Raisa May Dizon sa pananghaliang palabas ng Itbulaga sa TV5. Nag-viral ang mga re-uploaded clips at fan edits na may nakakapukaw na interest na caption tulad ng bakit pinipigilan si Bim kay Raisa? Inilalayo ba si Bim ni TBJ at Jowa Pao? Pinagbabawalan ba silang maging sweet sa on-air live broadcast? Ang sagot, ang OOA nila. No, ang OA ng mga tanong. Dahil dito, napakaraming netizen at Gen Z viewers ang nagtatanong sa comment section. Totoo nga ba na pinipigilan silang maging sweet sa isa't isa sa Itbulaga? O ito ay isang panibagong halimbawa ng madiskarting TV banter at audience retention at strategy ng mga veteran hosts? Sa exclusiving 2026 analytical report na ito, hihimay-himayin natin ang buong katotohanan. Titignan natin ang nagaganap ngayon sa live stage ng TV5, ang dynamics ng mga hosts, ang PR strategy sa likod ng kanilang playful banter at ang totoong dahilan kung bakit nagmumukhang pinipigilan ang dalawa sa harap ng camera. Ito na i-fact check at verdict. Is it true or is it cap? Ating diretsuin agad ang pinaka-correct na tanong, is this true? Ang direktang sagot, hindi yan totoo. Ang total cap misleading, walang totoong prohibition, legal ban o management directive o totoong ayaw na nagaganap sa likod ng camera para pigilan sina Bimbi at Raisa May Dizon na maging magkaibigan o maging sweet sa studio. So, yung buod ng fact check verdicts, ano ang tunay na nangyari? Ang nakikita ng audience sa TV ay isang classic noontime show comedy beat o asaran style. Kapag nagpaparamdam ng lambing o nag-aalalay o nagbibitiw ng banat si Bimbi kay Raisa May sa segment, pumasok ang senior host tulad nina Joey De Leon, Big Soto, Tito Soto, Jose Manalo at Wally Bayola upang sumingit at pumapel bilang mga overprotective at strict uncles. So, ano nga bang layunin nito? Ginagawa ito para sa comedy timing, organic kilig at para mag-trend sa social media. Ito ang isang klasikong tropang Dapper Cards troupe kung saan ginagawang katatawanan ang anumang aksyon ng kabataan para hindi maging sobrang seryoso ang palatuntunan. At bakit nga ba nagmumukhang totoo sa netizen? Dahil sa mga gupit na clip, short form edits sa TikTok na tinatanggal ang mga kasunod na tawanan at komedya, kaya nagmumukha silang seryosong nangingialam o pagpipigil ng eksena. Ito na, sa panahon kasi ngayon ng short form video algorithm, kapag pinalabas ng isang TikTok page ang isang 10 seconds clip kung saan sinasaway ni Jose si Bim habang tumatabi kay Raisa May na walang kasamang context kung saan tumatawa silang lahat pagkatapos, yun agad ang kukunin ng netizen bilang mabigat na usapin. In short, nabibiktima ang publiko ng dramatic context stripping. So yung isang minsan na parang ito yung kabuuan ng video, ang kukunin lang nila yung pangit na side para yun ang i-post. 'Di ba? Uso yan ngayon. And of course, sabi dyan, ngayong 2026 kapansin-pansin ang
napakalaking pagbabago at pagmamature ni na Bimbi at Raisa May sa harap ng kamera. Si Bimbi na kilala ngayon bilang isang matangkad, napakalinis na magsalita at napaka-gentleman na binata ay nagdadala ng isang kakaibang konyok charm sa Itbulaga, sa set ng Itbulaga. Tuwing siya ay nagmagiging guest o special co-host sa kabilang banda, si Raisa May Dizon naman ay lumaki na bilang isang napakahusay at napakatalindong komedyante at host na pader sa bills ng pick-up ng mga punchline. So ito na yung kanilang unexpected chemistry sa harap ng live studio audience. Kapag nagtatagpo ang dalawa sa studio, nagkakaroon ng tinatawag na Gen Z na unmatched chemistry. Si Bimbi nagpapakita ng maingat na napakarespetadong pakikitungo kay Raisa, habang si Raisa naman ay madalas na nagpapakita ng kanyang playful at witty side. Ang palitan nila ng tingin, ang mga simpleng pag-aalalay ni Bimbi kapag naglalakad sa stage at ang kanilang mga hiritan ay nagdudulot din ng natural na kilig factor sa mga live studio audience at maging sa mga sumusubaybay sa kanilang bahay. Ang role ng senior host, the overprotective uncles. Dito pumasok ang elemento kung bakit sinasaway o sinasabing pinipigilan ng dalawa. Ang mga veteran hosts ng Itbulaga mula sa TBJ hanggang sa Jowa Pao ay may mga dekada ng traditional na pagbibigay ng strict guardians, no? Or parang kapag may nakitang katiting na karinyo o lambingan sa pagitan ng dalawang batang host o guest, ng dalawang batang host, pumapasok agad sila para panindigan ang kanilang comedic roles, no? Kaya alam nyo, marami pa kayo mapapanood na ganyan. Kaya ngayon pa lang, i-ready nyo na yung mga sarili ninyo na lahat po yun is part po ng kanilang comedic roles, diba? At of course, syempre, kahit na alam natin komedyante at scripted banter ang pangunahing dahilan ng pagpipigil na mayroong 5 totoong dahilan at pamantayan. Malinaw na boundary sa kung gaano kasweet ang dalawang artista sa live noontime television. Number 1, the MTRCB guidelines at noontime showtimes that ang Itbulaga ay pampamilyang palabas na ipinalalabas sa tanghaling tapat or G-rating. Dahil dito ang anumang uri ng pagkikipag-flirt o aksyon na pwedeng mabigyan ng mali siya ng mga manonood ay kailangan limitahan ng panatalihing malinis at katanggap-tanggap sa mga bata at naaangkop sa pampamilyang gawi. Sa career image at individual branding ng 2026, ngayong 2026 kapwa binuo ni na Bimbi at Raisa May ang kanilang sariling tatak at profesional na karera. Si Bimbi ay unti-unting pumapasok sa larangan ng showbiz at media management nang may matinding focus sa kanyang imahe bilang isang maayos at magalang na binata. Si Raisa May naman ay patuloy na kinikilala bilang isa sa mga haligi ng nakababata sa TV5 hosting team. Ang pagpapatali sa kanila sa isang permanenteng romantic angle ay pwedeng makahadlang sa kanilang iba pang solo opportunities. And of course, pumapasok din dito yung management protection and anti-exploitation rules. Alam ng TV5 executives at pamilya ni Bim ang matinding atensyon ng publiko sa bawat kilos ni Bimbi at Raisa. Ayon ng management na maging biktima si Bim o si Raisa ng maling mga balita o pambabash kung sakaling maging sobrang vocal o physical ang kanilang sweetness sa camera. Tandaan natin, si Bimbi ay hindi ibinibenta ng kanyang kampo bilang isang typical na love team actor. Siya ay tinataguyod bilang isang multi-talented host, personality at solo brand. Kaya naman ang anumang romantic angle sa mga palabas ay ginagawang panandali ang hirit lamang at hindi ginagawang seryosong career direction. Para sa mga netizen at digital content creators, no, meron tayong sa social listening sa TikTok ngayong 2026, meron kasing mga termino na dapat ginagamit at pinapaliwanag sa sitwasyon ni na Bimbi at Raisa May. Number 1, ang fake gatekeeping or scripted interaction. Ang sadyang pagharang ng senior host or parang tuwing magiging switch ang dalawa upang lumika ng suspense at kilig sa studio audience and slow burn chemistry. Yung organic at hindi pilit na ugnayan sa pagitan ni na Bim at Raisa ay nagdudulot ng natural na reaksyon mula sa mga tao nang hindi kailangan magpanggap na tunay na magkasintahan. Ibig sabihin, no cap professionalism. Ang kanilang kakayahan ng dalawang kabataan na sumakay sa mga biro ng mga nakakatandang host nang hindi naiilang na nauuwi sa totoong away sa likod ng camera. Ang mga ginupit na maikling video sa TikTok ay nagtatanggal sa mga eksenang tumatawa ang mga tao upang magmukhang totoong hidwaan o pagbabawal na nangyayari. So, syempre, meron ding mga aral sa modern media consumption. Kasi ang issue tungkol kina Bim at Raisa May ay nagbibigay sa atin ng 3 mahalagang aral pagdating sa kung paano natin ikukonsumo yung mga balita sa showbiz at live television. Huwag agad maniwala sa mga TikTok short clips. Ang maikling panood na walang buong konteksto ay madalas na ginagawa lamang upang makakuha ng madaming views, likes at engagement sa pamamagitan ng paglika ng gawa-gawang away o drama. So, unawain din natin yung TV entertainment dynamics. Ang noontime show tulad ng Itbulaga ay meron ding nakasanayang structure ng komedyante or asaran. So kaya po ako pinaniniwala na walang bawalan na nagaganap. It's just so happen na kailangan po nilang i-portray at sumunod sa regulation ng MTRCB. At the same time, ayaw po nila na parang magamit yun ng mga bashers laban sa Itbulaga. Nag-iingat lamang sila. So hindi naman po ibig sabihin na may pagbabawal na nagaganap. Remember, nasa tamang edad na po si Bim. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.